kahit ako, masama mang magpatiwakal, dahil nakakahiya, kapatid. Nakakahiya, babalik pala sa Padre, tapos sinabi kong hindi na babalik. Pero bakit ko sinabing kaya kong magpatiwakal, kapatid? Kahit kasalanan yan. Bakit ko sinabing magpatiwakal ako kapag si Padre physically babalik? Ha? Bakit ko kayang sabihin yan? Dahil Biblia ang batayan ko. Hindi pwedeng mangyari yan physically, Padre, makikita mo siya ng mukhaan. Ha? Makikita mo sa Padre pagdating ng Panginoon. Bubuhayin niya yung mga patay at walang mauna. Ha? Hindi tayo mga buhay na madatnan niya, hindi tayo pwedeng mauna. Magsabayan, mga kapatid, bubuhayin sila at sabay, sasalubong. No, ngayon, mga kapatid, si Padre ngayon, ang trabaho niya, ipaglaan ang Diyos ng isang bahay na handa, tapos nandyan sa libingan. Nahanda ba tayo? Nahanda naman kasi nandito naman si Eric Reyes, nandito naman si Roel, nandito naman si Ricky. Nahanda? Tingnan yung mga mensahe niyo, nahanda ba? Ha? Kung talagang kayo, kapatid, ang pinili ng bugtong at buhay ni Diyos upang magdala sa papel ni Juan Bautista, na si Juan Bautista ang nagdala sa espiritu at kapangyarihan ni Elias, na sa panahon niya, mga kapatid, ang pangaral ni Elias doon sa katauhan ni Juan ay ang pagsisisi, number 2, at ang pinaka, mga kapatid, ay ang mensahe ng kaharian. Basahin mo si Elias, mga kapatid. Yan ang mensahe niya. Kaharian at pagsisisi at kaharian. Magsisi kayo dahil sapagkat malapit na ang kaharian. Ito ang mensahe ni Juan Bautista. Ano bang mensahe ni Pasulay? At pwede naman ninyong gayahin yan, magsisisi, kaharian, mga kapatid. Pero hindi nyo naunawaan ang pagbabalik ni Kumandelay para niyong sinabi na kayo ang leader dyan. Kami, mga kapatid, may leader kami. Hindi patay, buhay. Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, hindi ako Diyos sa mga patay, kundi Diyos ako sa mga buhay. Tingnan nyo yung mga patutuo ninyo, kahit patay na, patutuo pa rin. Isang palatandaan lamang, mga kapatid, na hindi kayo makatayo kapag hindi nyo dalhin si Ber. Isang palatandaan na hindi kayo makatayo kapag hindi nyo dalhin si Padilahi. Pero kami, mga kapatid, hindi ba kami makatayo dahil wala si Padilahi? Makatayo, mga kapatid, dahil bumalik na si Padilahi. Pero ulitin ko, hindi pisikal, espiritu at kapangyarihan. Na ano ba ito yung espiritu, mga kapatid? Dahil naguguluhan ang karamihan. Baka yung iniisip niyo na espiritu, na yung bang pag namatay, something na may babangon na medyo blurred, mga kapatid, at kamukha niya yung namatay. Yun ang tinatawag, mga kapatid, na spiritualism, mga espiritista. Tradisyon, katuruan ni Satanas yan. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang espiritu, ang ibig sabihin, kung Biblia ang pagbatayan, ay ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, ang espiritu daw ay salita at nagbigay buhay. Now, kung ang espiritu ay salita at itong espiritu ni Elias ipapadala, mga kapatid, ano pala yung espiritu? Salita ni Elias. Kung paano si Elias, mga kapatid, mangaral, ganon din yung bumalik. Pareho ang pangaral. Kaharian ang pangaral ni Padre, nasa awit na kinumpuso niya, kaharian ang pangaral ng anak. Composer si Padre, composer ang anak. Hindi ba kayo nagtataka doon? Dating hindi marunong mag-compose yan, mga kapatid. Hindi marunong mag-compose yan. Hindi marunong mag-awit yan, mga kapatid. Never mong marinig sa kay Pastulay ang boses ng kanyang ama. Nung buhay pa ang kanyang ama. Never mong marinig yan. Hindi po lumaki yan, mga kapatid. Maliit lang po yan. Pero bakit nung nawala na si Padilahi, mga kapatid? At daladala niya ang espiritu at kapangyarihan. Sabi niya. Pastulahi ang espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo sa pamagitan ng espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo. O bakit niya dala yun?
Naunawaan ni Pastor Lahi na itong kanyang ama nagdala na sa papel ni Elias, kaya kapag babalik ito si Elias doon sa katawan ni Juan, espiritu at kapangyarihan. Kaya itong anak niya nagdala sa papel ni Elias, ito ay sabi niya, nagprophecy siya na babalik siya. So nakita mga kapatid na ang kaparaanan ng kanyang pagbabalik na hindi naunawaan nila, naunawaan niya ni Pastor Lahi. Kaya ang dala, espiritu at kapangyarihan. Ha? The same ang mensahe mga kapatid. Nagdodoktrina. Paano ka babalik sa Panginoon kung hindi mo turuan ng doktrina? Pwede naman kami magdoktrina, pero dong, kahit ano pang gawin nyo magdoktrina kayo, ang mga tao dyan hindi mahanda. Titigas ang puso. Bakit? Hindi kayo ang nakalagay sa posisyon na yan. Hindi kayo. Dahil kung kayo talaga, kayo nga mismo mga kapatid kayo nga mismo, hindi nga kayo nakabalik sa original na pagkain. Mas okay pa Tatay Bert sa inyo. Mag-leader dyan. Si Tatay Bert, vegetarian. Tanungin mo si Eric Reyes, vegetarian ba yan? Hindi gawain makapatid ng espiritu at kapangyarihan ang pagkawatak-watak. Dapat nagkakaisa kayo. Nagkakaisa kayo. Ito ang palatandaan na kayo ang nagdala sa espiritu at kapangyarihan ni Father Lahi. Dahil yan ang trabaho pagbalik loob. Bago tayo matapos mga kapatid, merong isang kwento ng isang dalawang magkakumpare mga kapatid, nag-aaway sila. Pero close na close sila. Kaibigan sila, na matalik na kaibigan sila. Bigayan sila mga kapatid. Ano yung problema ng isa, tinutulungan ng isa. Dahil mayaman sila, nag-hire sila mga kapatid ng tinatawag na karpintero. Para saan? Para mga kapatid, ay yung bahay nila magkaharap lang Yung gitna mga kapatid, palagyan nila ng wall. 10 floor ang bahay ng kaibigan niya, 10 floor din dito sa kabila. Gusto nila yung bahay nila, bakod mga kapatid, ay sa gitna at harangan nila para hindi na sila magsikita dahil sila ay mga kapatid ay magkaaway na. At ang nangyari ay pina-estimate nila sa karpintero, sa engineer. Magkano ba, engineer, ang budget dito? Maglagay ng bakod para hindi kami magkita. Sabi mga kapatid, 10 million budget, 10 floor mga kapatid Ginawa ng engineer. Nag-hire ang engineer mga kapatid, nag-hire ng mga trabahador. So yung magkaibigan, umalis muna sila habang ginagawa yung bakod. Nagkanya-kanya silang pasyal or bakasyon mga kapatid. After few months, bumalik sila mga kapatid. At doon na, hindi ko na nakita sa first floor, second floor, third floor. Hanggang sa pagdating sa 10th floor mga kapatid, may napansin sila. Hindi alam ng isang kaibigan na yung kaibigan niya din, nagtaka din sa kanyang nakita. Sabi niya, parang may nakita akong hindi kasama sa budget. Nung paglingon niya mga kapatid, kasi malawak yung bahay nila, doon sa 10th floor sila, meron silang nakitang tulay mga kapatid na hindi nakasama sa budget. At yung tulay, worth mga kapatid, 10 million din. Sabi, bakit nakagawa ng tulay ito? Nung sinilip niya mga kapatid, yung tulay papunta doon sa bahay ng kaibigan niya. At sabay-sabay silang sumilip mga kapatid. Eyes to eyes, nakita silang dalawa. Pag ganun, nakita pa rin sila. Hanggang sa, ang nangyari mga kapatid, sabay silang lumakad papunta sa gitna ng bako doon sa tulay at nagyakapan sila at nanumbalik ang kanilang relasyon, mga kaibigan, mga kapatid. Ano ba ang lesson, mga kapatid? Yan ang papel. Yan ang papel. Yan ang papel ng espiritu at kapangyarihan ni Elias. Yan ang papel ni Elias. Kapag ipapadala sa si Elias, tatrabahuin niya din kung sino man ang nagdala sa papel ni Elias. Espiritu at kapangyarihan ni Elias. Kaya tingnan mo si Juan Bautista. Na-reconcile niya ang relasyon doon sa kanyang pinakilalang bugtong na anak. Si Padre Lahi, mga kapatid, yan ang trabaho niya. Yan ang trabaho ni Padre Lahi. Kaya tingnan mo, mga kapatid, dinala niya ang lahat, kahit anong tribo sa buong Mindanao, papunta sa Lawigan Dato. Nagkaisa doon, mga kapatid. Nagawa, mga kapatid. Ngayon, nagawa ba ninyo?
Kayo ang pinagkatiwalaan. Nagawa ba ninyong nagkakaisa kayo? Gusto ninyo na ang tao, turuan ninyo na mapalapit sa bugtong at buhay na Diyos dahil kayo ang tagapagmana or kayo pinagkatiwalaan na palapit sa Diyos. Kayo nga, hindi nga kayo nagkakasundo. Ha? Noong magkakasundo muna kayo bago niyo turuan ang tao na ipagkasundo ninyo sa bugtong at buhay na Diyos. Pag hindi kayo nagkakasundo, wala kayong karapatan mangaral niyan. Wala kayong karapatan na sabihin ninyo, kayo ang pinagkatiwalaan. Ano ang ipagkatiwala ng bugtong at buhay na Diyos? Kay Juan Bautista, Espiritu at kapangyarihan para saan? Panumbalik ng relasyon. Tingnan mo si Pasulahe. Nung nawala ang kanyang ama, nagkawatak-watak kayo. Mga membro niyo nagkahiwa-hiwalay. Ano nangyari dito sa kingdom? May buisilang kami dito, kapatid. Nagpabautismo dito sa pamuno ni Pasulahe. Meron kaming Reiki dito. Meron din kaming makaruwil dito. Meron din kaming buisilang makapamatong dito. Lahat kayo, mga kapatid. Mga membro ninyo, nandito nagkakaisa sa kingdom. Dito natutupad ang sinabi ni Padilay, sana kami magkakaisa sa isang pananampalataya at isang pag-ibig. Ang tanong, nagawa ba niyo yan? Bagkus, ang nangyari sa inyo, watak-watak pa, at sisingilin kayo ng bugtong at buhay ng Diyos sa mga kaluluwa. Nakabalik na lang doon sa mga ibang relihiyon, dating relihiyon nila. Wala kayo kahit anong gagawin ninyo. Mamatay kayo. Mamatay na lang kayo. Yan po, mga kapatid. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Magbalik na kayo. Paano kayo magbalik? Bago sa Diyos, mga kapatid. Bakit? Hindi ka pwedeng dadalhin sa langit kung hindi mo tatanggapin ang pagbabalik ni Padilay sa katauhan ng kanyang anak, Pastulay. Walang makapasok sa kareandong kung walang mag-imbita. Kung walang mag-welcome. Kailangan mapanumbalik ka, mga kapatid. Yan ang purpose bakit ipadala muli si Elias sa katawan ni Juan. Yan ang purpose bakit ipadala muli si Padilay. Para mapanumbalik ka, mamuhay ka ng espiritual. Dahil nung nawala si Padilay, namumuhay tayo sa laman, sa makamundo. At yan ang purpose bakit ipadala muli itong espiritu at kapangyarihan na nagmumula kay Padilay. Dahil para tayo maging handa sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, kung sa tingin mo, hindi po ang puso mo, at medyo sa tingin mo nakaunawa ka, kapatid, lumuhod ka ngayon, ipagdasal mo sa bugtong at buhay na Diyos. Na Panginoon, palawakin mo pa itong naunawaan ko. Turuan mo ako, Panginoon. At mga kapatid, at nakita mo, halimbawa, nakita mo na ang katotohanan na ito. Totally, wag mo nang antay na mamatay ka. Or wag mo nang antay na babalik ang Panginoon na hindi ka mabautismohan. Dapat kang mapabautismo, mga kapatid. Marcos 16:16, hindi po maliligtas ang taong hindi nabautismohan ng tama. Ano yung tama? Lublob, hindi wisik. Dapat kang magpabautismo, mga kapatid. Pagkatapos mong mapabautismo, dahil ang gawain na ito ay para sa buong mundo, mga kapatid, tulungan mo ang gawain. Paano ka makatulong? Give tithes and offerings. Para ito sa kanyang gawain na ipinagkatiwala niya sa nagdala sa Espiritu at kapangyarihan ng kanyang bugtong na sugo. Padilay.